morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayong pong araw ng Lunes. I hope and I pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Nagpapatuloy po tayo sa pagtalakay ng mga disciple ng ating Panginoon. Nasa ika-8 na po tayo. Sa umagang ito ang ating tatalakayin ay tungkol sa buhay ni Tomas. Kilala si Tomas sa kanyang ginawang pag-aalinlangan. Ngunit sino ba si Tomas bago ito nangyari sa kanyang buhay? Hayaan niyong basahin ko sa umagang ito ang ating batayan. Sa 1 chapter 11 verse 16, ganito ang sinasabi: niyaya ni Tomas na tinawag na kambal ang kanyang makasama. Sumama tayo sa guro, mamamatay tayong kasama niya. So, sino ba si Tomas bago siya nag-alinlangan? Ano ang katangian niya bilang isa sa mga disciple ni Jesus? Number 1, si Tomas ay isang taong tapat. Minsan sinabi ni Jesus sa mga alagad na siya'y aalis upang ipaganda sila ng matitirahan. At kapag naihanda na niya muli siyang babalik upang isama sila. Si Tomas lamang ang nagpatotoo ng kanyang itanong sa Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? So sinabi lamang ni Tomas kung ano yung nilalaman ng kanyang puso. At dahil doon ay inihayag ni Jesus at ang wika niya na siya ang daan ng katotohanan at ang buhay, at walang sino mang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So nandoon yung pagiging tapat ni Tomas sa kanyang buhay sa ating Panginoon. Pangalawa, siya ay isang loyal kay Jesus. Minsan, niyaya ni Jesus ang kanyang mga alagad na sila'y pumunta sa Judea upang dalawin si Lazaro. Nag-alala ang mga alagad sapagkat minsan na silang pagtangkaang batuhin nang sila ay pumunta doon sa lugar na iyon. Ngunit anong wika ni Tomas? Sa John chapter 11 verse 16b, sumama tayo sa guro, mamamatay tayong kasama niya. So nakita natin yung boldness, yung katapangan ni Tomas na handang samahan ng ating Panginoon. Ikapahamak naman ng kanyang buhay. Nakita natin doon yung kanyang pagiging loyal sa ating Panginoon. Subalit si Tomas ay dumating nga yung pag-aalinlangan sa kanya nang muling mabuhay ang ating Panginoon. Subalit, nang matapos ito at nakita niya yung nangyari sa buhay ng ating Panginoon, never na siyang nag-alinlangan at sumunod sa ating Panginoon hanggang kamatayan. Ayon sa church tradition and history, matapos makumpirma ang kanyang pananampalataya sa isang Jesus na bumangon sa mga patay, hindi na siya muling nag-alinlangan pa at naging tapat sa pananampalataya hanggang kamatayan. So ano po yung lesson sa ating morning devotion sa umaga ito? Minsan sa ating buhay dumarating yung pag-aalinlangan, yung pagdududa. Ngunit nawa matapos tayong magkaroon ng relasyon o right relationship sa Panginoon, matapos nating tanggapin si Kristo, matapos tayong sumampalataya sa Kanya tulad ni Tomas, ito yung magbibigay sa atin ng tibay, ng lakas ng loob, ng tatag upang magpatuloy sa paglilingkod natin sa Panginoon at never na nating balikan yung dati nating buhay, yung dati nating kalagayan at magpatuloy tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Tulad ni Tomas, nang ma-encounter niya si Jesus sa resurrection, ay naging tapat at loyal na tagasunod ng ating Panginoon.
Tayo ay manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, dakilang Diyos, sa umagang ito ng Lunes. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan buhat sa iyo sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. Salamat po dahil muli mo kaming tinuruan sa pamamagitan ng iyong alagad na si Tomas, na bagamat minsan dumarating sa amin yung pag-aalinlangan, yung pag-aalala, yung pag-iisip, subalit lagi ka nandyan para i-remind kami na ikaw ay tapat na Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin. Patnubayan niyo nga po kami sa kabuuan ng araw na ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at ilayo sa anumang hindi magagandang pangyayari. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na sa mga oras na ito ay nakikibahagi sa aming morning devotion. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. At nawa sa pamamagitan ng kanilang narinig na pagpala, na bless sila, Panginoon, at lumalim at tumatag at tumibay ang kanilang pananampalataya. At tulad ni Tomas, nandoon din yung pagiging loyal nila sa iyo. Huwag niyo po kaming pababayaan, dakilang Diyos. Pinagpipray ko rin sa iyo ang aming minamahal na bansa, sa aming unti-unting nararanasang pag-ulan, lalo na po yung mga lugar na binabaha, mga mabababang lugar, tulungan niyo po sila. Ilayo niyo po kami sa mga sakit na dulot ng pag-ulan, Panginoon. Palakasin niyo po ang aming lupang katawan upang walang maging hadlang sa aming patuloy na paglilingkod at pagsunod sa iyo. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpipray din namin sa iyo yung mga kapatid namin sa ibayong dagat. Bagamat sila ay malayo, ingatan niyo po sila, at ganoon din po yung kanilang mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. We pray na maging victorious kami, dakilang Diyos. I-cover niyo po kami ng iyong holy blood. I-bless niyo po ang bawat isang nanunood, nakikinig sa mga oras na ito. Ganon din po ang CUMC family, ang lahat ng mga churches na nagkakandak ng ganitong morning devotion. Pagpalain niyo po at maging pagpapala sa iba upang marami pang tao ang maging loyal sa iyo, tulad ni Tomas na aming tinalakay sa umagang ito ng Lunes. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng morning devotion ngayong araw ng Lunes. Nawa ay patuloy tayong ingatan at samahan ng Panginoon, lalo na po ngayon, unti-unti na natin nararanasan ang mga pag-ulan. Salamat sa Panginoon sa mga ulan. Nawa ay patuloy tayong maging matatag, malakas, tumibay sa ating pananampalataya at patuloy na maging loyal. Walang iba kundi kay Jesus na ating Panginoon, na pinapupurihan, sinasamba at pinasasalamatan. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay laging mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa mga susunod pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!